What's up mga tropa? Ito na naman si Homid Matt at ito ang aking first video sa pre-board series. Now, ang pre-board series ko ay about, obviously, preparation sa board exams na kung saan ako ay magbibigay ng hints and tips, shortcuts, and calculator techniques na pwedeng gamitin during that examination. Now, gusto ko lang i-emphasize, importante pa rin na meron kayong matibay na fundamental. Kasi hindi natin alam talaga ilalabas sa board exam. And ang pwede mong kapitan doon is yung inyong fundamental. Otherwise, eto, konting tulong lang itong ibibigay ko. Let's go! Okay, sisimulan kong series sa something simple muna sa pag-solve ng indefinite integral. Tulad na nakikita nyo sa screen. Now, sinadya ko munang simple example para makarelate ang lahat. Obviously, kung ikaw sanay ka na dito, alam mo na agad ang sagot sa unang tingin. Pero para sa nahihirapan, tingnan muna natin. Gamitan natin ang calculator technique. Now, para ma-solve tong problem na to, assuming na nakalimutan ko na kung paano mag-solve ng indefinite integral, gamitin ko yung integral function ng calculator. Now, substitute ko muna yung mga values sa calculator, mag-assume ako ng limits. Ginawa ko muna ng 0.5 siya ka 0 yung upper and lower limits respectively para hindi ako makakuha ng square root of negative answer. Okay. Diyan nakikita nyo sa screen ang definite integral ng function. Ito yung susunod kong gagawin. Once na-establish ko na yung definite integral may fixed answer, isa-substitute ko yung upper and lower limits dun sa mga options. Tignan nyo yung gagawin ko. Yung upper limit, isi-save ko sa A. Yung lower limit, isi-save ko sa B. Kokopyahin ko yung equation sa given. Mag-focus ako dun sa option A. As you can see, habang ina-input ko sa calculator, sinubstitute ko muna yung upper limit, tapos i-minus ko siya dun naman sa equation din, same equation, pero lower limit na nakasubstitute. Parang doon sa idea ng definite integral, upper limit minus lower limit. At may makukuha akong sagot. This time, parehas ba yung nakuha kong sagot sa substitution kumpara dun sa integral function? Magkaiba. The mere fact na magkaiba yung nakuha ng direct sub o rather ng gamit yung integral function ng calculator at ng substitution, ibig sabihin, hindi option A ang sagot. Kasi yung mangyari? So ito yung gusto kong mangyari. Kukunin ko yung definite integral via integral function ng calculator, yung may integral sign, may makuha akong sagot. Tapos isa-substitute ko yung upper lower limits na ginamit ko sa mga options. Ang goal, dapat parehas kami na makuha. Tingnan ko sa B. Substitute. Parehas ba na nakuha? Hindi. Hindi pwede si B. Kay C. Substitute. Hindi. Kay D. Yes! This time pumarehas and therefore, letter D ang sagot. That's it. Basically, yun ang shortcut comparing the two values. So, paano ko nasabing ganun yung pwedeng shortcut? Bakit ako confident? Gamitin ko lang yung logic. Tandaan, pag sa usapang definite integral, bago makuha yung definite integral ng isang problem, kailangan mo munang makuha yung tamang indefinite integral niya. Dito sa problem number 2, simple ulit, siguro ng iba alam na yung sagot, baka ikaw alam mo na. Pero subukan nating i-apply yung tinuro ko kanina, kumparahan ng calculator values.
So ayun ulit, definite integral muna ang gagamitin ko, yung rekta sa calculator. Substitute ko yung upper and lower limits. And I'll get this answer. Ngayon, isa-substitute ko tong upper and lower limits do sa mga options. Si upper limit ay store ko sa A. Si lower limit, store ko sa B. Tapos, isa-isahin ko sila. Magsimula ako kay A. Hindi parehas. Kay B. Hindi pa rin parehas. Kay C. Uy, parehas dun sa nakuha kanina. Therefore, C ang answer. O, diba? Malaking tulong to pag nakalimutan mo na yung pag-solve na indefinite integrals. Although sana paka-review pa rin ha, may video ako tungkol dyan. Sana problem number 3 naman, medyo pahirapan ko. This time, unang tingin pa lang, integration by parts to. Now this time na ako, tinatamad ako mag-compute, gusto ko siyang ma-solve. Kayo muna, tahimik mo ng saglit, gamitin yung natutunan nyo dito sa video, alin dyan yung tamang sagot. Nakuha nyo? Sige. So ako, substitute ko lang yung values, kunin ko muna yung definite integral, rekta sa calculator. Ito yung nakuha kong sagot. Substitute ko yung upper limit sa A, lower limit sa B. Tapos kopyahin ko yung equation A. Minus upper limit minus lower limit. Hindi pare sa A. Punta kay B. Uy, parehas na parehas. Therefore, B is the answer. Ganun lang kasimple. Doon tayo sa number 4. Mas mahirap na to. This time, medyo may mga kailangan ka pang i-modify sa problem kung gusto mo itong isolve na mano-mano. Kaso sa board exam, medyo maraming tanong, kulang sa oras. Gamitin natin yung calculator technique na tinuro ko. Kayo muna, tahimik mo na saglit. Ano letter sagot nyo? Obvious yan. So, tingnan natin kung pares tayo ng ginawa. Direct sub sa calculator. Definite integral. Substitute yung upper and lower limits sa A and B respectively. Tapos, kopyahin ko yung given na equation sa mga options. Magsimula ako kay letter A. Uy, parehas agad. Therefore, A is the answer. Ang simple lang, no? So, hopefully nakatulong tong short video. Comment down below kung gusto nyo ganitong format na maiksi lang at mabilisan. Feel free din to give some sample problems para pag-usapan natin. Okay, yun lang. See you on the next video. Bye!